Sa pagnenegosyo, maraming aspeto ang kailangan mong alamin. Dapat pag-aralan, seryosohin at bigyan ng panahon. Ginawa ko ang video na ito para malaman mo kung ano ang iyong gagawin bago magnegosyo. Ito ay hindi paswertihan at kailangan ng madaming effort at commitment, lakasan ng loob at preparasyon. Ang pagbibusiness ay isang proseso ng paglikha at pagpatakbo ng serbisyo at produkto. May layunin ito na kumita ng pera at magbigay value sa mga customers. Kaya kung may balak kang magpatayo ng iyong small business, this video is for you. Pero bago muna ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Ngayon na nakasubscribe ka na, proceed na tayo sa ating topic. Mga dapat alamin bago magnegosyo. Una, background ng business. Ito yung kaalaman mo bago mo man pasukin ang isang negosyo. Dapat may idea ka, alam ang proseso at napag-aralan mo bago simulan. Mahalaga na dapat alamin ang pasikot-sikot or kalakaran ng business bago simulan. Hindi pwede na sinabi ni ganito or ganyan, itatry mo na kaagad. Yung without doing a research or studies, maaari na ito ay swak or patok sa kanya pero sa iyo ay hindi. Kaya ganyan kaimportante ang pag-alam sa background ng business. Kailangan nagugulan mo ng panahon upang makabisado. Bigyan ng mahabang oras upang malaman at matutunan ang flow and operation. May mga tanong na dapat mong i-consider. Una, anong type of business ba ito? Like sinong competitors mo? Pangalawa, anong problema sa market ang sinosolve mo? Patok or in-demand ba ito? Pangatlo, sino ang kukunan mo ng stocks or sino ang supplier mo? Paano ang distribution upang maka-income? Mga ganyang tanong at madami pa. Dapat malinaw at sapat ang iyong kaalaman sa iyong business na sisimulan upang maiwasan ang pagkalugi at problema sa hinaharap. Kapag alam mo ang background dito, mauunawaan mo talaga ang strategy sa market at kung paano mag-stand out sa iba. Pangalawa, magkano ang kapital? Kung ang kaalaman sa business ay mahalaga, ang kapital ay pangalawa at dapat mayroon ka. Isa itong dapat paghandaan at isa alang-alang. Kung mayroon kang 50,000 na ipon or pampuhunan, hatiin mo ito sa 2 o 3 bahagi. Halimbawa, 25,000 lang ang gagamitin mo upang may tira ka pang 25,000 for backup during emergencies. Maaari din na hatiin mo ito sa 3 bahagi na tig 16,000. Para in case na malugi, mayroon ka pang 34,000 na isusubok. Kailangan na bago simulan ang isang negosyo, paglaanan mo ito ng kapital upang hindi ka mabaon sa utang. Dahil kung sa utang lang din naman kukunin, maliit ang chance na magiging successful ang iyong business. Masakit na sa bulsa, wala ka pang peace of mind. Ang kapital ay kailangan sa pagpapatakbo ng negosyo gaya ng pagbili ng kagamitan, pagpapalago gaya ng pag-upgrade, at pagkakaroon ng flexibility gaya ng strategy and marketing. Ang capital din ay ginagamit pambayad ng upa ng pwesto, pagbayad ng empleyado at pagpalawak ng negosyo. Kaya isa ito sa mga dapat mong isaisip bago magsimula ng business. Pangatlo, ang negosyo ay risky. Siguro lahat naman tayo ay aware na may kaakibat na risk ang pagbibusiness. Kaya ganyan na lang ang iba natatakot magsimula. Oo, nakakatakot ito, pero it doesn't mean na hahayaan mo na lang ang iyong takot at hindi mo ito itatry. Pwede naman gawin sa maingat na paraan. Gaya ng sabi ko palagi, aralin at timbangin mo. Hatiin ang kapital, wag yung isang bagsakan upang mahati mo din ang risk. Alam mo, part talaga yan ng pagnenegosyo. Idi sana lahat tayo ay mayaman or negosyante na kung madali lang ito. Sabi nga nila, hindi lahat ay para dito. Ikaw, paano mo malalaman kung para ka ba dito or hindi? Kaya subukan mo. Maiiwasan mo ang risk sa pamamagitan ng paghahanda sa posibleng mangyari, pagsusuri sa epekto in case na may problema, at pagpapatupad ng plano kung ano ang gagawin sa paghandle ng risk. Pang-apat na dapat alamin bago magnegosyo ay may backup plan. Kung sa pera ay dapat may emergency fund, sa negosyo ay dapat may plan B din. Ano ba ang backup plan mo in case na may problema sa negosyo? Ano ang iyong gagawin maliban sa plan A in case na hindi ito gagana?
Ito ang mga bagay na dapat mong itanong at masasagot ng iyong Plan B or aka backup plan. Kailangan na dapat handa ka sa mga possibilities na maaaring mangyari. Dahil kung may backup plan at handa ka, maiiwasan mong magpanik. Sa kadahilanan na una, maaayos mo ang isang sitwasyon. Pangalawa, hindi ka masyadong affected at still productive pa rin ang inyong team. At pangatlo, patuloy pa rin ang operasyon ng iyong negosyo. Laking tulong ng Plan B sa business. Hindi lang sa mga problema na maaaring dumating, kundi sa smooth transaction and operation. Dahil dito, mas mabilis mong matutugunan ang isang pangyayari. At may action ka kaagad na nagdudulot ng magandang reputasyon at feedback sa iyong business. Panglima, scalability. Paano mo mapapalago ang iyong negosyo? In the future, may potential ba ito na lalaki? If yes, may chance ito sa market. Kasama ang scalability o pagpapalago sa iyong negosyo ang dapat mong alamin sa pagbibusiness. Kailangan na flexible at scalable upang ma-maximize mo ang growth. Kadalasan kasi hindi na ito iniisip ng ibang negosyante. Pero kung goal mo ay malaki, then kailangan mo itong pag-aralan. Maaari din naman na habang pinapatakbo mo ang iyong business, isali mo din ito sa iyong plano at priorities. Make sure lang na kung palakihin or scale mo ito, hindi mo makokompromise ang quality, demand at reputation ng iyong business. Dahil isa sa mga problema na posibleng mangyari ay ang pagtugon sa demand. Kung may positive impact gaya ng paglaki ng kita, available sa lahat at kaya makipagsabayan sa iba, meron din itong negative impact. Tumataas ang gastos at pag-maintain ng kalidad. Pero kung sa simula pa lang ito ay napaghandaan at inaral mo, malaki ang porsyento na maiiwasan mo ang negative impact na nabanggit ko. Pang-anim, dapat matatag ang loob. Sa negosyo, walang easy money. Kailangan pagtrabahuan at tatagan ang loob. Natural sa business ang pagharap sa pagbabago at problema. So kung mahina ka, ikaw ay matatalo. Dapat marunong ka ding magkontrol ng iyong emosyon sa oras ng stress. Manatiling focus at determinado. Sa negosyo, may critics at negative feedback na darating. May mga tao na hindi maa-appreciate ang iyong produkto at serbisyo. Kaya instead na patulan sila, kailangan na dapat matatag ang iyong loob na harapin ito. Siguraduhin na positibo, naka-align sa layunin at nasa tamang direksyon. Kung gaano man katatag ang loob mo, diyan masusukat kung kaya mo bang i-handle o mapagtagumpayan. Dahil sabi ko nga, ito ay hindi madali. In summary, ang pagnenegosyo ay isang mapaghamong karera na nangangailangan ng pagtitiwala, determinasyon at pasensya. Kapag naging successful ka, ito ay makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay at ng iyong pamilya. Ito ay hindi para sa lahat. Pero kung willing kang aralin at bigyan ng panahon, for sure, ito din ay iyong matututunan. Dahil tandaan, in business, you don't need to be famous. You just need to be found. Bago tayo magtapos, para sa'yo, ano pa ang dapat alamin bago magnegosyo? Please leave a comment at babasahin ko yan. At kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.